Biyaheng Mindanao tayo at first time ko dito sa probinsya ng South Cotabato. The next day. Nasa bucket list ko na mapuntahan ang Lake Holon ng Tibuli, South Cotabato at recommended ng isang kaibigan na sumali sa event ng Soxlander. 2 hours later. Mahigit 3 oras na van ride galing Jensan mararating ang barangay Salacafe, bayan ng Tibuli, ang first jump-off point to Lake Holon. At mula dito, kailangan nang sumakay ng habal-habal papuntang Sitio Cule dahil hindi nakakayanin ng van ang rough road. Parang dadaan tayo sa mga shortcuts at ilan sa mga ito ay mga private roads kaya kailangan magbayad ng toll fee. Bahala na yung habal-habal driver dahil may coordinate na ito ng organizer. Pagkatapos ng roller coaster motor ride, mararating ang receiving center ng Sitio Cule kung saan gagawin ang orientation sa mga hikers. Good morning, no? Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pagbibisita po dito sa amin. Welcome po kayo at lalong-lalo na po ang Lake Holon. Welcome to Lake Holon po. No? Ako po pala si Vinsa Muadiliahuan na taga dito po sa Sydney. First time po ba lahat? Okay, sa mga first time, no? Sa mga first time po, 3 to 5 kilos lang po ang minimum na pwede nyo pong mabitbit paakyat sa Lake Holon po. So, kung meron po kayong mga ipapaporter, 30 pesos per kilo po, for one way lang po yun. So, bukas, another 30 pesos per kilo from Lake Holon to Salacafe po. And then, ang kulay po, ibig sabihin ay center po ang kulay. Then, ang kulay red po ay hard trail, no? Yun nga, sa mga first time or sa lahat po, may mga maintenance, kumusta po ang ating health condition, walang mga maintenance. So, dapat po na ipaalam nyo po sa amin kung mayroon po kayong mga nakaramdaman dyan, no? So, para ma-assist po kayo. At nang matapos na nga ang 15-minute na orientation, nagsimula nang maglakad ang grupo ng mga past 10 AM. Open area ang unang bahagi ng trail at ramdam ang init ng araw kahit medyo maulap. At mapapansin rin natin sa paligid na mais ang pangunahing tinatanim ng mga taga Sitio Cule. "15 minutes na tuloy-tuloy na lakad, mararating
ang first resting station. Madali pa lang naman yung trail, pero ang nagpapahirap ay yung init ng panahon. Pasok na kami sa... Ayaw ko, hindi ako Tagalog. Ayusin mo yung Tagalog. Uy, maganda yung kung nakita mo yung niya, yung YouTube niya, maganda yung voice over niya. O parang... 5 minutes na down trek galing Station 1, madadaanan ang unang water source. At diretsong pababa lang tayo papuntang Station 2 kung saan merong hot spring na kung tawagin nila dito ay Maliban sa hot spring, makikita din natin dito sa Station 2 ang unang larawan ng isa sa mga pinaniniwalaang guardians ng Lake Colon, si Bolol Quezal, ang custodian of Armory. That. Oo. Mainit dyan, di ba? Oo, mainit nga. Ayun o, para ano, Parang bumubukal. Nice. Okay, MJS na naman to ah. Uy, na-picture sa KMJS ba? Pagkalampas ng Station 2, ihanda na raw ang tuhod dahil sunod-sunod na ang akyatan, ayon sa mga kaibigan natin na taga South Cotabato. Tara na, para makapag-beach na ng tent. O para makapili. Doon tayo magtambay sa Sa view deck. deck, doon tayo mag-lunch. Okay, mas Para maganda. kahit na lang kayo makapagkita tayo Hintay tayo. pa. Bukas pa. Marami pang Bakit tayo sa second assault? para sila nakakawan pa. "20 minutes na puro akyat galing Station 2, mararating ang Station 3 kung saan may nagbebenta ng merienda, pagkain at pampalamig. At dito rin makikita ang larawan ng susunod na guardian, si Assam Black. Pagkatapos ng saglitang pahinga sa Station 3, diretso lakad dahil malalakas yung mga kasama ko. Nakita namin sa daan ang pangatlong guardian, ang giant na si Bulaw. After another 20 minutes, narating namin ang resting station number 4 kung saan raw tanaw na ang view deck ng Kulit Trail. Lapit na pala. Kumpara sa ibang bundok na naakyat ko na, easy to average ang difficulty ng Kulit Trail. Pero kung ikaw ay beginner at non-regular hiker, kailangan pa rin ng proper preparation. Kakalimutan na kita sa bilang ng 3! 1! 2! Hindi ko kaya! After 2 hours of hike galing Sitio Cole, nasilayan ko na rin ang ganda ng crown jewel of the South, ang Lake Colon. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many
many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication is... Nag-lunch na kami at tumambay pa sa view deck ng mahigit 1 oras bago nagsimulang bumaba papuntang boat station. Twist ko dati. The ability to control fire can literally ignite and disrupt pure light, providing much damage. Level doon pa sa ibang pool. ...30 minutes na down trek galing na Banghagang view deck, mararating na ang boat station to campsite. Kailangan ng 5 to 6 passengers bago umalis yung bangka, at dahil 3 lang kami, kailangan muna naming maghintay at nagmerienda muna kami ng pancake na paninda ng mga bata dito. Ang ganda ng kulay, oh. Yung sa'yo malalim na malalim, makita. Tapos parang may kawain na pala, hindi na problema yung ground sheet. A few moments later. Kung marami na tayong kalyo sa paa, may libreng fish food spa dito sa Lake Holon. Three hours later. Gusto mo kung sir? Boxing gloves? Gusto mo left or right? Parehara mo? The next day.
Salamat sa bigay mo, bagong buhay, kalayaan, kagalakan at tagumpay. Tinuruan mo akong maging mahinahon, tinulungan mo akong muling makabangon. Malamig, payapa at napakagandang umaga dito sa Lake Holon Campsite. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Mount Parker, Mount Melibengoy ay ilan lamang sa mga pangalan ng active volcano na to ng South Cotabato. Ang last known eruption ay noong 1641. Ang eruption na to ang nag-form sa nakikita natin ngayon na Lake Holon. Walang kalaban. Sino yung kasabay natin? Sabay tayo. Kaya mo sabay tayo. Parang nababasa mo lang. Isa sa mga additional activities dito sa Lake Holon ang boating papunta dito sa outlet. Tinawag na outlet ang daluyan ng excess water ng Lake Holon. Mag-start na tayo picture para wala pang pumapasok. Napakalinaw ng tubig at medyo mainit ang tubig ng Lake Holon sa bandang umaga, kaya masarap mag-swimming. I-teacher ka na. I-teacher. Mahigit isang oras din kami nag-swimming sa may outlet at nang magutom, bumalik na kami sa campsite para sa breakfast.
Pagkatapos mag-breakfast at mag-break camp, nagsimula nang maglakad ang grupo pa-exit ng Lake Colon ng mga past 10 AM. This time, via Salacafe Trail. Shaded ang trail na to at easy to average ang difficulty. At sa hindi kalayuan sa campsite ay may resting area ulit na kung saan may nagbebenta ng trail food o pagkain at inuming tubig. "20 minutes na akyat galing sa campsite, narating namin ang Kutong Busaw View Deck and Campsite. Dito ay pwedeng mamili ng trail. Ang trail dito sa kaliwa ay ang easy trail na kung saan ay pwede na ring mag-rent ng kabayo papuntang exit. At dito rin sa easy trail, makikita ang larawan ng isa pa sa mga guardians, si Kutong Busaw. At para mas exciting at dahil gusto naming pahirapan yung sarili namin, mas pinili namin yung mas mahirap na trail dito sa kanan. Mahirap at purong akyatan ang trail na to, kaya hindi recommended sa beginners. Mga 20 minutes na puro akyat galing dun sa Kutong Busaw View Deck, mararating ang unang viewpoint ng trail na to. Medyo may kahirapan man yung trail, very rewarding naman yung makikita natin na sceneries dito. At mula dito, halos patag na yung daan.
bandang 11:30 AM, narating namin ni Nabal at Ted ang huling view deck ng trail na to, ang Salabiaan View Deck. At dito rin sa view deck na to makikita ang isa pa sa mga larawan ng isa sa mga guardians, si Sala Biaan. Five minutes na down trek galing sa Labiaan View Deck, makakabalik na tayo sa Easy Trail kung saan dumadaan ang iba pang mga hikers. Halos walk in the park na lang yung bahagi ng trail na to. At dito rin natin makikita ang iba pang mga guardians. Nandyan si Motolov, makikita din natin dito si Mogul Sluggy, at si guardian na si Bulol Colon. Minutes na tayong naglalakad at medyo gutom na dahil lunchtime. Buti na lang, may madadaanan tayo na nagbebenta ng banana Q. Another 30 minutes na lakad, mararating na natin ang starting point ng mga kabahayan. At dito rin natin makikita ang huling larawan ng isa sa mga guardians. At ito ang guardian na si Mutu Kemuhu. At dito rin, may nagbebenta ng mga souvenir items gaya ng wooden mug at ref magnet. Meron din silang bentang native coffee. At lahat ng bisita o turista ng Lake Colon ay kailangang mag-log out dito sa Sitio Nulbon. Pagkatapos ng 3 hours na lakad galing Lake Colon campsite at exactly 1 PM, nakabalik na kami dito sa jump-off point noong day 1, dito sa Barangay Salacafe. Take me back to a place where I felt at home. Take